So cycle siya, aakyat, bababa, aakyat, bababa. Bahagi ng pag-ikot ng mundo ang mga pagbagsak ng tubig. Nagiging malala lang siguro ang resulta nito dahil sa pag-abuso ng tao sa kalikasan na nagresulta sa kung tawagin nating climate change. Kaya 'di ba, sobrang init pag tag-init, sobrang ulan pag umuulan. Kaya 'di ba mapapansin natin yung mga dating hindi naman binabaha, binabaha na ngayon. Magugulat ka minsan, 'di ba, Antipolo binaha. Oh, paano mo ma-explain 'yon? 'Di ba? Ang taas-taas na lugar. Na hindi na ibig sabihin. So kakaiba ang nangyayari sa paligid natin dahil sa pag-abuso natin sa kalikasan. Tayo mismo sumisira. Katiwala tayo ng kalikasang ito na ginawa ng Diyos, pero tayo ang sumisira. So ang ending, nagdurusa tayo. Listen, law of nature ang ulan. Ang mga pagbaba ng tubig. Kaya nga ang tawag nga natural calamity. Batas ng kalikasan ng umulan, walang dapat sisihin sa pagdating nito. Pero yung resulta nito, epekto ng mga pag-abuso natin sa ating pong kalikasan. Halimbawa, pansinin niyo ito, kinalbo natin ang mga kabundukan. Yan ang nangyari sa mga bundok ngayon. Anong kasunod dahil kalbo na ang mga bundok? What do we expect? Na pag-aaralan naman natin yan, di ba? Tinuturo yan sa atin sa eskwelahan na ang mga puno ang sumisip-sip ng tubig. So, ibig sabihin, mas maraming puno, mas safe tayo sa baha, mas safe tayo sa landslide. Pero dahil naubos na ang puno, lalo na sa mga kabundukan, anong nangyayari? Gumuguho ang lupa, then yung tubig rumaragasa. Napansin niyo yung mga lugar na hindi naman binababad, sila binabaha ngayon. Kasi yung tubig mula sa bundok, rumaragas ang bumababa. Kasi wala nang sumisipsip. Wala nang mga puno na kailangan kumuha ng kanilang mga tubig. So ang ending, bababa sa baba, so lulubog talaga tayo. Babahain tayo. Ano pang ginawa? Dahil kinalbo ang mga kabundukan, anong kasunod? Ginawa ng mga subdivision. Wala nang mga kabundukan ngayon na bundok talaga. Lahat ng bundok ngayon parang mga puro subdivision na. Pag dumaan ka dyan sa Pililya, lahat ng makikita mo mga bundok, di ba? Mga pinapatag na, di ba? So ganun mangyayari. So ang ending, lahat ng tubig mula sa taas, bababa. Kaya yung tanay, yung ganyan, etc. Mga binabaha. Dahil lahat ng baba, babahain. Kasi lahat ng tubig mula sa taas, babagsak ng babagsak kasi wala nang sisip-sip na mga puno. Yun ang makikita natin, mga kapatid. Kasama daw yan sa pag-unlad ng mga mayayaman at pagsasakripisyo ng mga mahihirap. At ano pang mga ginawa ng mga tao? Tinabunan ang mga lugar ng tubig. Di ba walang ginawa ang tao ngayon kundi tabunan ng tabunan ang lugar ng tubig. So ang ending, gagawing lupa, tatayuan ng establishment, tatayuan ng kung bahay, tatayuan ng kung ano-ano. So ganun na mangyayari. What do we expect kung lahat ng lugar ng tubig tinabunan? Kinuha ng tao ang lugar ng tubig. Saan pupunta ang tubig pag bumaba? Doon sa bahay, nung nagtayo, doon siya pupunta. Kasi lugar niya yun Ito yung sabihin, lugar niya yung kinuha mo, saan pupunta ang tubig? Wala na siyang lulugaran. Kaya napansin niyo, halimbawa, Metro Manila, umambon lang, bumabaha. Diba, napansin niyo Metro Manila, konting ulan, kasunod ay baha. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng kanal, lahat ng mga daanan ng tubig, sinara na, binarahan na, at kung ano pang mga ginawa. Diba, alam niyo, sabi nga nila, ang Manila raw before, para yung Venice sa Italy. Ang daming mga daanan ng tubig. Para yung Venice. Ibig sabihin talagang napakaganda. Napakaraming kanal. Ngayon, puro kanal talaga. So, gano'n na mangyayari. Tapos, anong ginawa ngayon? Tinambakan ng mga dagat. Ginawang mga lupa. Tinambakan yung mga daanan ng tubig. So, ang ending, konting pag-ulan, bumabaha. Kasi wala nang lulugaran ng tubig, wala nang dadaanan ng tubig. Parang stroke lang yan. Bakit may nai-stroke?
Kasi ang dugo natin, dapat, di ba, dumadaloy lang ng dumadaloy sa mga ugat natin. Pero dahil bumara, ang ending, sasabog siya, may stroke ka. Yun ang mangyayari. So dahil wala nang daanan ng tubig, binaran na, so sasabog yun. Delikado para sa mga nakatira sa mga lugar na ito. Anong ibig lang nating sabihin? We have full responsibility. Kung ano man ang nangyayari sa atin, may pananagutan tayo. Kaya dapat marunong tayong maghanda sa ganitong mga sitwasyon. Kasi ang tubig likha ng Diyos, dapat siyang igalang, means dapat pinararaan, pinapupunta sa dapat niyang kalagyan. Pero dahil kinuha mo ang lugar niya, magdurusa tayo. Kaya tayo nagsasakripisyo. Because natural calamity respect no one, therefore, it must be respected.